Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sara Duterte, panalo pero hindi absuelto. Kong Luistro nagsalita na matapos ang desisyon ng Korte Suprema at patong-patong na reklamo kay BP Sara isasampal na sa Pebrero para tanggalin sa pwesto. Grabe mga kaibigan, hindi na po tayo nagulat sa naging desisyon ng Korte Suprema na paboran ang Vice Presidente sa kanyang kasong impeachment, kundi nakakadismaya. Yan din ang matapang na buwelta ng mga kilalang abogado. Tuwang-tuwa ang mga makadilis samantalang yung mismong amo nila hindi makapag-celebrate dahil ayon mismo sa Korte Suprema hindi naman absuelto si BP Sara. Kaya naman mga lehitimong grupo nakahanda na isampa ang patong-patong na reklamong impeachment laban kay Sara Duterte sa susunod na linggo. At Kong Luistro at mga kilalang abogado abay may matinding buwelta matapos paboran si Sara. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Itong matapang na reaksyon ni Attorney Dino Tilio. Napakaganda nito mga kaibigan, napakalinaw ng kanyang pagpapaliwanag kung bakit isa siya sa hindi pabor sa mga naging desisyon ng Korte Suprema na paboran itong si Sara. Pakinggan po natin ito. I feel like it would have been better if the trial was allowed because, again, it is quasi-political and quasi-judicial, and the political representatives of the people in our Republican government and democratic government have already spoken. In fact, overwhelmingly, Correct. 200 plus ang nag-agree to initiate this, di ba? And to send the articles of impeachment to the Senate. Parang sa akin lang talaga dito sa effect. And ang end effect nito, instead of treating the impeachment process as really sacred, it felt like it's now heavily politicized, and the accountability mechanism was instead frustrated. Nag-decide na yung House of Representatives na kailangan ng accountability mechanism na frustrate because of overly judicialized prescriptions on due process that are nowhere to be found explicitly in the Constitution. Yun nangyari, na-frustrate yung accountability mechanism instead of actually holding it sacred. At least that is the end effect, apart from the fact that I really do not agree personally as a continuing student of constitutional law in the reasoning offered by the Supreme Court in this instance. But sa aking assessment, isa ito sa mga pinaka hindi maganda, regretful, na klaseng decision, and we will say that, and we will articulate that. In fact, as law professors, we are duty bound to say that, because that is because it is for me a clear judicial overreach in this particular instance, and para bang again na overly politicize yung judiciary na nakisali doon sa political fray, na hindi naman dapat, hindi yan yung in-envision na ng ating constitutional framers when they were creating the Constitution. Yan din mga kaibigan yung pananaw ng ilang mga abogado na nagkaroon talaga ng judicial overreach. 'Di ba? Sa mga kaibigan, sa madaling salita o kaya naman salitang kanto, masyadong pakialamero. Sabi nga ni Senator Tito Soto, pahirapan ng mag-impeach, 'di ba? Ayan din ang sabi niya 'Di ba mga kaibigan, impeachment is now an impossible dream. Which is totoo naman, 'di ba? Para kasing immune na mga kaibigan sa impeachment yung mga susunod na opisyal. 'Di ba? Parang ang hirap na din magpa-impeach ng isang Supreme Court justices, 'di ba? At heto yung mabigat. Ito yung mabigat mga kaibigan sa ating lahat. Bakit nakakadismaya? Itong naging desisyon ng Korte Suprema. Para kasing naisampal mga kaibigan sa harap natin na para bang mas matimbang yung technicality kaysa sa merit o bigat ng mga akusasyon laban kay Sara Duterte. 'Di ba? Gaya ng paggamit ng pondo. 'Di po ba? Ngayon mga kaibigan, sa kabila ng pagkapanalo ni Sara Duterte, ang tanging komento niya lang mga kaibigan ay eto. We should now move on. Tama naman, 'di ba mga kaibigan? Move on naman talaga. Oo, kasi nga tapos na yung chapter ng unang impeachment. So move on na. Tama ka, Sara Duterte, kasi may bago na naman na parating na next set of articles of impeachment laban sa'yo. Oo. Ito kasi yung ayaw nilang ipaliwanag sa kanilang mga kakulto. Ayaw nilang sabihin yung totoo mga kaibigan na si Sara Duterte ay hindi naman absuelto.
Basta ang alam nila, ang ipinapakalat nila, pabor ang Korte Suprema kay Sara Duterte. Yun lang mga kaibigan, pero yung konteksto, wala mga kaibigan, hindi nila sinasabi yung totoo na si Sara Duterte ay hindi absuelto. Di ba? O, tuloy natin to mga kaibigan. Malinaw naman dun sa Leonen decision and Leonen resolution. In fact, sa resolution, may quotation sa taas, nakita mo? Hindi ibig sabihin nito exonerated si Sara Duterte. Hindi pinapawalang sala ng Korte Suprema si Sara Duterte. Yun ang Malinaw. unang-una, page 1 pa lang ha, quotation yun na, at kinote niya yung sarili niyang decision. Inulit niya sa resolution na this decision does not exonerate. Malinaw na hindi pinawalang sala ng Korte Suprema si Sara Duterte sa lahat ng mga aligasyon sa kanya at sa lahat ng mga akusasyon sa kanya, at yung pong desisyon ng Korte Suprema is not a trial on the merits. It's not an adjudication on the merits. It was dismissed because of a technicality supposedly na gusto nilang i-follow ng House of Representatives, kahit with due respect po sa ating Korte Suprema, kahit wala naman yun explicitly sa ating saligang batas. Actually, whether nag-decide yung Supreme Court o hindi, para bang magiging mutin academic, di ba? Kaya siguro rin, yung Supreme Court, hindi na, ay kinailangang ilabas na ito as soon as possible para at the very least, mas magbigay sana, siguro ang intention, nagbigay sana ng further guidance for the next impeachment complaints, no? Pero sa akin, walang epekto kasi, again, yung merit-based, di ba? Wala namang napawalang sala eh. Ang question lang is, paano dapat i-initiate? Yun lang naman i-clarify nito eh. Anong dapat gawin doon sa initiation for the first mode and the second mode of impeachment? Sa aking understanding, no, ang mangyayari ngayon is talagang may mag-endorse na sa Committee on Justice. Pagka-endorse sa Committee on Justice, no, doon pa lang magiging deemed initiated, no. And parang yung ginawa doon sa kay President Bongbong Marcos, yung tatlong impeachment na yon, kahit na sa magkaibang araw nila final, yung pangatlo kasi wala nag-endorse na House member kahit isa. Yung pala Mike Defensor, wala kahit isa. Hindi na sila bumalik, wala man lang isa pumirma. Maasa yata kay Congressman Marcoleta, hindi rin pumirma, no? Hindi ko na alam kung bakit wala kahit man lang isa. Wala pa itong kaibigan mga congressman. Hindi ba nila alam na dapat meron kahit isa man lang magpipirma ng kanilang articles of impeachment or impeachment complaint, mag-endorse, pero wala yatang nag-endorse. So yung dalawa, ang ginawa nila kahit na may nauna is, I think, para walang gulo, which is I think is fair, sabay-sabay na lang transmit, no? Doon sa Committee on Justice para yung dalawang yon yung deemed initiated, hindi yung isa na iwan tapos pangalawa, pangatlo, sabay nilang transmit, no? And then ang gagawin ng Committee on Justice diyan is i-weigh kung sufficient inform and substance, no? Bago pagbotohan sa plenaryo, no? Pero di-decide muna kung sufficient inform and substance yung mga impeachment complaints na yan. So malinaw mga kaibigan na yung reklamo din na impeachment laban sa Pangulo sa pangunguna ni DDS Mike Defensor, wala ho. Wala hong katotohanan yung mga pinakalat nila noon, di ba? Na hindi daw tinanggap, kaya so ganito, ganyan. Malinaw po na wala pong nang endorso na congressman. So kumpirmado talaga yung sinasabi pa noon ni Attorney Falsis. Kaya yung move on ni Sara Duterte mga kaibigan at yung gawa-gawang reklamo sa Pangulo, abay heto, tatabunan ng patong-patong na reklamo ang isasampa sa kanilang amo. But definitely kasama yung sa confidential funds, no? Ano yan, resolve na yung grupo diyan. Kasama yung doon sa threat to kill yung hire. Yung nag-hire na siya ng assassin, nag-contract na siya ng assassin to kill the president, the vice president, that's the first lady and the speaker of the house. Kasama yan. Kasi napakalakas na ebidensya dyan kasi ang sarili niyang salita. At saka nakita ng lahat. Lahat tayo may personal knowledge kasi na-proud natin. No? yung second, yung confidential funds, dahil napakalinaw rin ng ebidensya dyan, yung mga liquidation forms, yung mga non-existent na pangalan, yung halos pare-pareho na penmanship, yung hindi ma-explain kung saan ginamit yung 125 million in 8 or 9 days, no? Lahat yan kasama. Pangatlo, yung supposedly paglalaro ng procurement sa DepEd, yung overpriced laptops, 8 billion, yung pag-distribute ng brown envelopes doon sa mga members ng Bids and Awards Committee na nati-testify rin ng dating USEC at mga opisyalis ng Department of Education, kasama, malinaw. And kasama rin yung bank accounts, no?
Yung bank Yun. accounts ni Sara Duterte, the case Yuri being, andyan pa yung bank account na yan eh. Di ba? Andyan pa yung bank account na yan. And therefore, kahit na sabihin natin may mapapasok na pera bago pa siya mag-vice president, nandyan pa rin yung mga bank account. And therefore, continuing pa rin yung crime, no? Na nakuha niya at yung non-declaration niya sa kanyang SAL kasi dapat dineclare niya yan, no? Kung na-withdraw na hindi natin alam, pero ang initial documents na nakuha at is a presentation ni Sally Trillanes in a Quadcom hearing, no, is around 2 point something billion. Ang alam na 2.9 billion ang nag-ikot na pera dyan sa bank accounts nila. Joint bank account ni Sara Duterte at ni Rodrigo Duterte na hindi naman nila dineklara sa SAL. Yan yung mga siguro tayong kasama, pero sinama na rin po yung testimonya ni Madriaga. Yun mga kaibigan, no? Heto na yung maganda dito mga kaibigan. Ngayong may desisyon na nga ang Korte Suprema at may bagong ruling. Abay dapat talaga ayusin ng Kamara para wala nang aberya at wala nang rason. At sa wakas, di po ba? Makikita na natin. Makikita ng taong bayan ang mga matitinding ebidensya laban kay Sara. Diba? Na pinagdamot. Oo, ipinagdamot ng dating Senate President Supremo Escudero. Tsaka yung mga DDS senators, 'di ba? Sinakalba naman yung impeachment kaya naman mga kaibigan, heto ang sagot ni Kong Luistro. Basta from my end, I was ready about whatever decision will come up kasi they are the final arbiter Opo. of all the controversies, no, pertaining to the implementation and interpretation of the laws. And pursuant to the rule of law, tayo po ay isang bansa, a civilized nation. Yes. We have no other option but to follow the decision of the Supreme Court. Totoo Let me naman. advance for the understanding of our beloved countrymen, no? Ang mangyayari po sa Justice Committee ay hindi trial. Ang trial po ay sa Senado nangyayari. Correct. So if we will compare it to our justice system here in the Philippines, in the court proceeding, ang ginagawa po ng House of Representatives is similar to preliminary investigation where we need to establish probable cause to support the impeachment complaint. Tama naman, 'di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Kong Luistro, 'di ba? Kahit nung una pa lang hindi tayo pabor sa desisyon ng Korte Suprema sa usaping impeachment ni Sara Duterte. Pero mga kaibigan, kailangan nating respetuhin at sumunod sa kung anuman ang utos ng Korte Suprema. 'Di ba? Rule of law Yan ang dapat manaig, rule of law. Hindi yung rule ng mga ng mga iisang pamilya, 'di ba? Hindi po yang ganoon. Oo. Kaya ang bola ngayon mga kaibigan, hawak na ng Kamara. Kailangan na nilang sundin yung bagong proseso na itinakda ng Supreme Court. Kasi sa totoo lang, ang gusto lang naman po ng taong bayan, humarap sa trial etong si VP Sara Duterte. After all, hindi naman siya absuelto. Di po ba? Gusto ng taong bayan makita ang mga ebidensya laban kay VP Sara. Wala kaming magagawa. 'Di ba? Kung ano man yung magiging resulta o boto ng mga senador, lalong-lalo na yung mga Chinator. Kung i-convict ba si Sara Duterte o acquit itong kaalyado nila o itong amo nila. Basta, ang mahalaga mga kaibigan, eto lang, taong bayan ang hahatol sa kung anuman ang magiging desisyon sa susunod na eleksyon. Anuman yung magiging resulta nitong impeachment ni Sara Duterte. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan huwag nyo kalimutan, i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.